Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2211 hanggang 2215. Gustong itanong ni Huang Xiaoyong kung saan napunta si Aaron, ngunit hindi mailantad ang relasyon niya kay Aaron. Kung tatanungin niya ito ng diretso, tiyak na mapupukaw nito ang hinala ng pamilya Chen, kaya't maaari lamang niyang pigilan ang kanyang kagyat na pagnanasa. Shen Yanran, hindi mo talaga iniisip na pakakasalan kita, di ba? Sabi ni Huang Xiaoyong, gusto mo ako, di ba? This is your best chance to get me. Gusto mo bang makaligtaan? Tanong ni Chen Yanran na hindi nagbabago ang mukha. Mula simula hanggang wakas, kumbinsido siya na hanggat handa siyang tumango, mamahalin pa rin siya ni Huang Xiaoyong gaya ng dati. Ang ganitong uri ng ganap na tiwala sa sarili ay makikita sa Chen Yanran, na lalong katawa-tawa. Upang ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ni Huang Xiaoyong sa isang pangungusap ay minsang hindi niya ako pinansin, ngunit ngayon ay hindi ka na makatayo. Ngayon si Huang Xiaoyong, kahit na may kwalipikasyon na makapasok sa Imperial Court, paano siya magpupersige kay Chen Yanran? At ang babaeng ito kahit si Shifu ay nasa labas ng bahay, paano niya ito dadalhin sa tirahan ng City Master? Chen Yanran, masyado kang mayabang. Dati, gusto kita na parang napazes ka, pero ngayon, hindi mo na deserve. Malamig na sabi ni Huang Xiaoyong. Hindi ko ito deserve. Dahil sa dalawang salitang ito, biglang nagbago ang mukha ni Chen Yanran. Hindi niya akalain na ang bibig ni Huang Xiaoyong ay magsasabi ng mga ganoong salita. Bumagsak ang lahat ng tiwala sa sarili sa sandaling ito. Si Chen Yanran ay halos hindi na nagpatatag at bumagsak sa lupa. Matindi ang pagsuporta sa kanyang sarili, nagpatuloy si Chen Yanran, Huang Xiaoyong, nag-iisip ka ba ng maayos? Ito na ang iyong huling pagkakataon. Chen Yanran, napakalinaw ng iniisip ko. Kaya lang hindi sapat ang iyong kaalaman tungkol sa iyong sarili. Hulaan mo kung gaano katagal bago makarating sa Imperial Court ang balita ko tungkol sa pagpapaamo ng mga 7-star beasts. Hulaan mo kung gaano ito katagal para sa imperial, hukuman para magpadala ng mga tao sa lungsod ng Longyan. Ngayon ay mayroon na akong kwalipikasyon para makapasok sa Imperial Court, at ano ka? Sabi ni Huang Xiaoyong. Si Huang Xiaoyong ay hindi umalis ng anumang silid para kay Chen Yanran. Kung hindi siya ang asawa sa pangalan ng master at hindi siya itinaboy palabas ng bahay, maaaring bigyan ng mukha ni Huang Xiaoyong si Chen Yanran, ngunit ngayon, hindi na kailangan. Ngayong si Aaron ay itinaboy na sa pamilya Chen, ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na binibilang bilang asawa niya sa pangalan. Ang mukha ni Chen Yanran ay kasing puti ng papel. Sinabi ni Huang Xiaoyong na wala siyang mahanap na silid upang pabulaanan. Ang Imperial Court ay palaging binibigyang importansya ang Beastmaster, hindi banggitin si Huang Xiaoyong, isang pitong-bituin na Beastmaster. Ngayon, kapag pumasok siya sa Imperial Court, tumango lang siya at kayanan niya. Huang Xiaoyong, huwag kang masyadong lumayo. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi na napigilan ni Chen Yuanhai sa isang tabi, at sinigawan si Huang Xiaoyong. Chen Yuanhai, anong uri ng bagay ang pinaglalakas loob mong ituro sa akin? Malamig na tinitingnan ni Huang Xiaoyong si Chen Yuanhai. Ang matandang ito ay palaging mayabang sa lungsod ng Longyan. Siya at ang kanyang ama ay hindi pinapansin noon. Ngunit ngayon ay nagbabago ang sitwasyon, at hindi makilala ni Chen Yuanhai ang kanyang pagkakakilanlan.
Chen Yuanhai, sa kapangyarihan ng opisina ng ating Panginoon ng Lungsod, isang pangungusap na lang para sirain ang pamilya Chen. Naglakas loob ka bang saktan ako? Nagpatuloy si Huang Xiaoyong. Ang mga salitang ito ay parang palanggana ng malamig na tubig para gisingin si Chen Yuanhai. Ngayon, hindi siya kwalipikadong makipaglaban sa Panginoon ng Lungsod. Kahit nasirain ng Panginoon ng Lungsod ang pamilya Chen, malamang napagtakpan ng Imperial Court ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, para sa Imperial Court, walang paraan upang ihambing ang isang ordinaryong pamilya sa 7-star Beastmaster. Hindi na ako ang dating, at hindi na rin ang City House ng dating City Lord, pero malaya mong mapapag-alitan ang sarili mo. Sa tingin mo ba ay ang Dragon Cloud City ang may huling say ng 3 mong pamilya? Nakatingin si Huang Xiaoyong kay Chen Yuanhai nang may pag-iinis. Si Chen Yuanhai ay hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Huang Xiaoyong. Para sa kanya, ang binatang ito na hindi niya binibigyang pansin ay mas mataas na ngayon, at hindi siya kwalipikadong mang-aral. Ayaw ni Chen Yuanhai na magpabor sa pagkakataong ito, ngunit sa kalaunan ay naging matinding sama ng loob sa pagitan ng bahay ng Panginoon ng Lungsod at ng pamilyang Chen. Huang Xiaoyong, ang aking pamilyang Chen ay hindi kailanman makikialam sa anumang bagay sa mansyon ng Panginoon. Ito ang ugali ng aking pamilyang Chen. Pakisabi sa iyong ama. Sinabi ni Chen Yuanhai na ang kompromiso at konsesyon na ginawa ng mga salitang ito ay pagkawala ng lahat ng dignidad ng pamilya Chen. Ngunit kailangang gawin ito ni Chen Yuanhai. Sa harap ng malakas, paanong hindi niya mayuko ang kanyang ulo? Sa oras na ito, biglang lumuhod si Chen Yanran. Dahil dito, nagmukhang gulat si Chen Yuanhai. Siya lamang ang kompromiso ay ang pinakamalaking konsesyon. Chen Yanran, paano lumuhod? Anong ginagawa mo, iha? Si Chen Yuanhai ay nagmamadaling tulungan si Chen Yanran, ngunit tinanong ni Chen Yanran ang kanyang mga tuhod at itinulak si Chen Yuanhai palayo. Huang Xiaoyong, alam kong kasalanan ko ta dati. Patawarin mo ako, sabi ni Chen Yanran kay Huang Xiaoyong. Sa isip ni Huang Xiaoyong, ang imahe ni Chen Yanran ay palaging isang diyosa. Hindi niya inaasahan na isang araw ay luluhod sa kanya ang diyosa at magdadasal para sa kanyang kapatawaran. Sa kasamaang palad, magpatawad man tayo o hindi ay hindi mababago ang katayuan ng pamilya Chen sa Longyuan City, o ang imahe ni Chen Yanran sa puso ni Huang Xiaoyong. Ang pinakamahalagang salik sa bagay na ito ay ang pamilya Chen ay hindi nakahanap ng tunay na pagkakataon. Tinalikuran nila ang pagkakataon, tinatrato ang isang mahusay na malakas na tao bilang isang basura, at pinalayas ang isang nangungunang master ng hayop sa bahay. Mali iyan. Talagang mali. Huang Xiaoyong tumatawa at tumatawa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa pagtingin sa babaeng nasa harapan niya, naisip niya na kung pakikitunguhan mo ng mabuti si Master, ang pamilya Chen ay aakyat sa langit sa hinaharap. Ang pagnanais ni Chen Tianxian na sumali sa Imperial Court ay isang bagay lamang ng mga salita ng Master. Sa napakaraming taon, si Chen Tianxian ay naghahanap ng kolehiyo ng guro sa loob ng maraming taon, ngunit wala siyang narating. Ngayon, ang pinakamakapangyarihan ay si Chen Jackson. Sa kasamaang palad, itinaboy nila ang malakas, Chen Yanran, baka isang araw sa hinaharap, mauunawaan mo kung gaano kamali, sabi ni Huang Xiaoyong Light, na nakabalik pa sa City Lord Mansion. Para sa mga salita ni Huang Xiaoyong, si Chen Yanran ay hindi masyadong nakakaintindi. Isang araw sa hinaharap, malalaman niya kung gaano siya mali. Ano ang mali? Si Chen Yanran ay hindi alam mo kung saan siya nagkamali. Bagamat sobra talaga siya kay Huang Xiaoyong noon, lumuhod na siya ngayon para humingi ng tawad. Malibang lumuhod, anak, uwi na tayo. Chen Yuanhai ay face the stressed help up Chen Yanran sabi. Si Chen Yanran ay tila medyo wala sa kanyang talino. Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa tirahan ng Panginoon ng Lungsod, ang resulta ay ganap na hindi inaasahan. Bilang karagdagan sa matinding tama, ang mga salita ni Huang Xiaoyong ang naging pinakamalaking kalituhan niya. Pagkatapos bumalik sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, pinuntahan ni Huang Hoi si Huang Xiaoyong at sinabing, paano na? Masaya ka ba? Dati, ang 3 pamilyang ito ay hindi optimistiko tungkol sa iyo, ngunit ngayon, sa wakas ay nakahinga ka ng masama para sa sarili mo. Dati ay pinapantasya ni Huang Xiaoyong na siya ay magiging napakagandang kalooban sa araw na siya ay namumukod tangi at lahat ay tumingin sa kanya ng may bagong mga mata. Pero nung nangyari yon, hindi niya masyadong naramdaman.
Ito ay nagpapasaya sa mga tao. Parang hindi naman masyadong importante. Kahit na ang inisyatiba ni Chen Yanran na pumunta sa pintuan ay hindi nakadarama ng labis na kasiyahan kay Huang Xiaoyong. Sa kabaligtaran, tinawanan lamang ni Huang Xiaoyong ang kamangmangan ng pamilya Chen at ang kanilang kamangmangan sa tunay na malakas. Kung makikitungo siya ng maayos sa Aaron, ang katayuan ng pamilyang Chen ay tiyak na mas mataas sa opisina ng Panginoon ng lungsod. Ang buong lungsod ng Longyan din ang nangingibabaw na sitwasyon ng pamilya Chen. Pare, akala ko noon, pero ngayon, parang wala na akong ganitong pakiramdam. Huang Xiaoyong lightway. Hahaha. Tumawa si Huang Houyi at sinabi, ito ay dahil napakahusay mo ngayon kaya hindi mo na kailangang bigyang pansin ang mga taong ito. Natural, wala kang pakialam kung ano ang tingin nila sa iyo. Tumanggo si Huang Xiaoyong, marahil may mga ganoong salik, ngayon siya, kahit na gusto rin ng korte ng imperial na gumuhit, paanong mapangalagaan ang Little Dragon Cloud City kung paano siya pakikitunguhan. Pare, ano ang dapat kong gawin kung dumating nga ang Imperial Court? Tanong ni Huang Xiaoyong, ito ang kanyang inaalala ngayon, dahil hindi mataas ang level ni Huang Xiaoyong, at ang 7-star beast ay pinaamo din ng kanyang amo. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, bagamat maaari siyang sumali sa Imperial Court, mayroon pa rin siyang limitadong kondisyon para ipakita ang kanyang lakas sa Imperial Court. Kaya umaasa si Huang Xiaoyong na manatili sa Aaron at patuloy na pagbutihin ang kanyang paglilinang, ngunit kung paano tumanggi sa Imperial Court ay nakakasakit ng ulo. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi gagawa ng pamimilit ang Imperial Court, at kailangan mo lang ipakita ang iyong katapatan sa Imperial Court, para hindi ka mapahiya, sabi ni Huang Houyi. Kahit na tumanggi akong pumunta sa Imperial Court, hindi nila ako masisisi. Nag-aalinlangan si Huang Xiaoyong ng paraan. Ang iyong kasalukuyang kaharian ay 4 na lampara lamang. Sabihin mo lang na kung gusto mong lumakas, maaari kang pumunta muli sa Imperial Court. Kung hindi mo maabot ang 9 na kaharian ng lampara o higit pa, hindi ka makakadaan sa dilim, gubat, kaya hindi nag-aalala ang Imperial Court na magre-rebelde ka, sabi ni Huang Houyi. Tumanggo si Huang Xiaoyong. Kung gayon, ito ang magiging pinakamahusay. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng pananatili sa Aaron ay magkakaroon ng mas maraming pagkakataon si Huang Xiaoyong na maging mas malakas. Kung pupunta siya ngayon sa Imperial Court, mananatili lamang siya sa 4 na lampara sa buong buhay niya. Nga pala, may importante akong aasikasuhin. Lalabas muna ako. Biglang naisip ni Huang Xiaoyong ang Aaron na itinaboy sa pamilya Chen. Ngayon ang master ay hindi dapat magkaroon ng isang lugar upang manatili. Kailangang tulungan ni Huang Xiaoyong ang Aaron na malutas ang problema sa tirahan. Sige, gawin mo na ang lahat ng gusto mo, at hindi na makikialam pa si tatay sa buhay mo. Nakangiting sabi ni Huang Houyi. Si Huang Houyi ang dating namamahala sa pribadong buhay ni Huang Xiaoyong, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangan, dahil may ilang bagay na wala siyang karapatang hawakan, at si Huang Xiaoyong ay naging napakalakas ngayon, si Huang Houyi ay nanalo, titretuhin siya bilang isang loafer. Ang pagluhod ni Chen Yanran sa bahay ng Panginoon ng lungsod ay kumalat sa mga tainga ni Wang at Exi. Nang malaman nila iyon ay nagtawanan silang lahat. Naisip nila na ang hitsura ni Chen Yanran ay magpapabago sa ugali ng City Lord sa pamilya Chen at magbibigay ng pagkakataon sa pamilya Chen. Ngunit hindi nila inaasahan ang ganoong resulta. Napaka-unpredictable talaga. Hindi ko inasahan na kahit ang Pagel. Paglipat sa Chen Yanran ay hindi umubra. Sa pagkakataong ito, nawala ang mukha ng pamilya Chen. Sabi ni Wang Jizu na may masayang ekspresyon. May isang araw pa si Chen Yanran para lumuhad para kay Huang Xiaoyong. Dati, ang babaeng ito ay mas mataas kay Huang Xiaoyong. Ngayon, hindi na siya pinapansin ni Huang Xiaoyong. Ang Panginoon ng pamilya Exi ay masayang nakangiti rin. Likas na kakaiba ang Huang Xiaoyong ngayon kumpara sa dati. Paano niya makikitungo sa mata ang babaeng tulad ni Chen Yanran? Ngunit ipinapakita rin ito na hindi ganoon kadaling pasayahin ang mansyon ng Panginoon ng lungsod. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Pinigilan ng amo ng pamilya Wang ang kanyang ngiti, at naging marangal muli ang kanyang ekspresyon. Oo, ngayon ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay hindi na kasing dali ng dati. Ang ating dalawang pamilya ay dapat magtulungan upang masiyahan si Huang Houyi. Ang tirahan ni Chen. Ang Aaron ay inutusan mula sa pamilya Chen. Sa oras na ito,
Wala siyang dalang bagahe, ngunit hinarang siya ni Chen Tixen sa pintuan. Aaron, kung gusto mong umalis, kailangan mong iwan ang mga gamit ng pamilya ko, Chen. Sabi ni Chen Tixen kay Aaron na may malamig na mukha. Han 3,000 jilted, walang laman na kamay, sinabi, wala akong kinuha, ano ang gusto mong iwan ko? Wala kang anumang bagay sa ibabaw. Sino ang nakakaalam kung mayroon kang isang mahalagang bagay na nakatago sa iyo? Ngumisi si Chen Tixen at sinabi sa kanyang mga katulong, hanapin mo ako. 3 tagapaglingkod, si Chi Shushu ay dumating sa Aaron. Iniunat ni Aaron ang kanyang mga kamay at hinayaan silang maghanap. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Chen Tixen na dapat siyang maging mabuting tao at magkita-kita sa hinaharap? Sabi ni Aaron, naiintindihan ko ang katotohanan, ngunit para sa mga taong tulad mo, kailangan mo pa bang mag-iwan ng linya? Naiinis na sabi ni Chen Tixen. Aaron nangungunot ang bibig, marahil sa mga mata ni Chen Tixen, siya ay wala, sadyang hindi may angat kung anong bagyo, kaya hindi na rin kailangang manatili sa isang linya. Young Master, wala. 3 tao ang naghahanap ng katawan, sabi kay Chen Tixen. Halatang bigo si Chen Tixen. Akala niya ay kukuha si Han San Chen ng ilang mahahalagang bagay kapag umalis siya sa pamilya Chen. Ito ang dahilan para talunin si Han San Chen at itapon siya sa pamilya Chen. Hindi niya inaasahan na magiging honest siya pero hindi bale. May magandang play si Chen Tixen mamaya, dahil hindi ko kinuha, hindi na kita mahihirapan. Umalis ka na, saway ni Chen Tixen. Sa kakayahan ni Aaron, maaari niyang kunin ang buhay ni Chen Tixen sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay, ngunit siya at si Chen Tixen ay hindi gaanong masigla, dahil ang ganitong uri ng basura ay walang pagnanais na hayaan siyang gawin ito. Hindi ba sa ilalim ng pagkakakilanlan ng elepante upang makipagkompetensya sa mga langgam? Nang bumukas ang pinto ng mansyon ni Chen, nakita ng Aaron na puno ng tao ang pinto, lalo na sa 2 palapag sa loob at 3 palapag sa labas. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Chen Tixen, mula ngayon, ang Aaron ay pinaalis na ng pamilya Chen sa pintuan. Ang basurang ito ay hindi karapat-dapat na maging asawa ng aking kapatid. Sana ay matulungan mo akong masaksihan ang pamilya Chen. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao ang nagsimulang ituro ang Aaron. Sa araw na ikinasal si Chen Yanran, nagdulot ito ng lubos na kaguluhan sa lungsod ng Longyan. Ngayon, it's a matter of course na siya ay pinatalsik sa pamilya Chen. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Chen ay may napakahalagang posisyon sa lungsod ng Longyan. Paano tayo makakahanap ng hindi kilalang tao para maging asawa ni Chen Yanran? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!